Sa ika-28 araw ng impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona at tumestigo para sa depensa ang nakabili ng mga lote sa Marikina na hindi umano idineklara ng punong maestrado sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ang testigo, pinsan ni Corona. Balita hatid ni Connie Sison. Pitong lote sa Marikina Heights, isa ito sa mga ari-arian umano ng mag-asawang Corona na ayon sa prosekusyon, hindi idineklara sa SALN ng punong maestrado. Pero giit ng depensa kahapon, taong 1990 pa ibinenta ng mag-asawang Corona ang lupain sa halagang ₱250,000. Iniharap ng depensa ang taong nakabili raw ng lupain, ang pinsan at kinakapatid ni Corona na si Demetrio Vicente. Gayunman, duda ang prosekusyon sa testimonya ni Vicente. Ipinunto nila na hindi umano notarized ng isang authorized notary public ang deed of sale na magpapatunay ng pagbenta ng lupain. Pero para kay Professor Rueno Daroy Morales ng UP College of Law, maituturing na valid ang isang sale kahit hindi ito notarized. Valid ang sale kahit hindi notaryado. Ang purpose ng notaryo is to make it a public document and therefore, yung sale is binding sa ibang tao. Otherwise, magiging personal lang yung mga obligasyon natin sa isa't isa. Mahirap iparehistro ang isang dokumento kung hindi siya public, especially pagdating sa lupa, pag hindi siya public document. Nakasaad daw sa batas ang titulo na nakapangalan sa isang tao ay ang pinakamataas na ebidensyang magpapatunay na siya ang may-ari ng isang lupa. Pero hindi lang ito ang pwedeng maging ebidensya. Ang pinapakita ngayon ng depensa, sabihin natin hindi pa nga nalipat o wala nga sa pangalan ni Mr. Vicente yung titulo, meron siyang deed of sale. Ang deed of sale ay pwede rin magsabi na nagkaroon nga ng palitan ng pagmamay-ari, ng ownership kung may delivery. Kaya nga may tanong, sino ang nag-occupy ng property? At nabanggit ni Mr. Vicente, ako po, nabakuran ko nga po yung buong 7. And possession is also very important. Sa cross-examination naman, sinikap ng prosekusyon na tibagin ang kredibilidad ni Vicente. It helped the defense to be able to show na yung property, kahit na nakapangalan pa sa kanila, ay hindi na kanila kasi nabenta na nila. Ang ginawa ng prosecution during the cross-examination is to sow doubt naman into the credibility of the story. Connie Sison, GMA News.